Magandang umaga guys. Sa mga kapwa ko driver, sa lahat ng mga nanonood ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ian. Isa po akong family driver. Pag-usapan po natin ngayon kung sapat ba ang sahod na minimum sa atin. Dahil nga po sa mahal na mga bilihin ngayon, kailangan naman natin ng kahit paano ng maganda-gandang sahuran. Yung reasonable na sahod. Ako po bilang family driver, sumasahod ko ako ng 25,000 sa isang buwan. So, may motor po ako. Ang motor ko po naman ay sagot ng boss ko. Naaawa po ako sa kapwa natin mga driver sa baba ng pinapasahod ng mga kumpanya sa atin. Sa laki ng responsibility natin bilang mga driver. Sa ekonomiya, tayo ang gulong ng bansa. Sa atin nakasalalay ang buhay ng mga matataas na pinuno ng mga kumpanya. Ng mga presidente, manager ng kumpanya, at ng iba pang empleyado nito. Sa tingin nyo, sino o kanino ba tayo kailangan humingi ng tulong para mapakinggan naman ang mga hinaing nating mga driver? Sa tingin ko, kailangan natin magkaisa. Kung hindi man tayo pakinggan ng gobyerno, at least tayo, nagkakaisa tayo mga driver. Huwag po tayo basta-basta tumatanggap ng minimum na sahod. Bago po natin makuha ang lisensya natin, marami po tayong pinagdadaanan. Malaki po ang kapital natin bago tayo maging driver. Ang unang-unang kapital natin dyan, kailangan natin ng sasakyan para matuto magmaneho. Ilang taon bago tayo matuto magmaneho? Hindi lang isang buwan, isang taon. Pag isang taon ka na nagmamaneho, pilit pa po yun. Kung sa bunga pa, hindi ka pa hinog. Nahihirapan po ako sa sitwasyon natin ngayon na masyado tayong pinapababa sa ating sitwasyon. Ito po pala ang aking unit. Yan. At ito ang aking motor. Yan pong motor ko na yan, sagot ng kumpanya yan ng boss ko. Siya po ang buwan-buwan nagbibigay sa akin ng allowance ko dyan. Binibigyan niya ako ng 2,500 para sa aking transpo allowance. So, dahil sa Cavite naman ako umuwi, yung transpo allowance ko na yun, kinuha ko na ng motor. At least hindi na ako nagko-commute. Nahihirapan po talaga ako sa sitwasyon natin. Tama ba na bigyan tayo ng minimum na sahod? Kapag tayo ay company driver o trailer driver, milyon ang dinideliver natin na halaga. Ang sakay natin mga presidente. Hindi lang tayo basta driver ng mga presidente na yan. Nagiging bodyguard din po tayo nila. Marami tayong responsibilidad. Unang-una, sasakyan. Responsibilidad po natin yun na panatilihing maayos ang sasakyan upang hindi tayo madisgrasya. Pangalawa, ang sakay natin. Kailangan safe ang sasakay natin na makakarating sila sa pupuntahan nila sa tamang oras. Kapag foreigner po ang hawak ninyo, mahigpit po sila sa patakaran sa oras. Pag sinabi nila na alas 7,
Alas 7 po dapat ang dating natin dun sa pupuntahan natin. Ang pagkuha po ng lisensya ay hindi ho din natin basta-basta makukuha yan nang hindi tayo nagkakaroon ng exam. May test drive pa po yan. Maliban na lang po sa, alam mo naman po ang patakaran sa minsan sa LTO na kahit bagsak ka sa mga yan, basta may pera ka lang, ipapasa ka. Tama po ba? Ako nahihirapan ako sa takbo nating mga driver. Isang paa natin nasa hukay na. Kaunting pihit lang na manibela natin, may iwan natin ng mga pamilya natin. Kapag na-disgrasya tayo, sasakuran tayo ng kumpanya ng minimum. Kapag nahuli tayo, sasakuran tayo ng kumpanya ng minimum. Hindi po nila sasagutin kapag tayo ay nahuli. Bagkus ay matatawa lang po yan sila sa atin. Sana naman may makarinig sa mga hinaing natin na malaman na tayong mga driver ay naghihirap na din po sa kalagayan natin. Nagpapasalamat po ako pala kay Colonel Busita sa pagtulong sa mga kapwa natin driver. Saludo kami sa iyo, sir.